Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Escudero nahuli sa bunganga. Mga bayas ni senador may parusang kulong. Escudero wala daw limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Alipores ni Escudero binira at Sara Duterte sinampal ng katotohanan matapos ang kaliwat kanang papreskon ni Escudero para sagutin ang mga issue patungkol sa impeachment. Abay huli sa bunganga ni Escudero ang tila pagdedepensa harap-harapan kay Sara Duterte. Samantala, pinangalandakan na ni VP Sara ang kanyang 16 na abogado para humarap sa kanyang impeachment trial, pero patuloy naman ang grupong Duterte na gustong ilibing ang kaso sa Senado. Kaya naman, VP Sara at Bato sinampal ng katotohanan at alipores ni Escudero pahiya malala. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Maaring patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang senator judges na mapatutunayang nagpapatagal ng impeachment trial. Yan ang banat ni former Law Dean Mel Santamaria sa isang Facebook post kahapon. Ang kanyang basehan, Article 207 ng Revised Penal Code. Ayon sa Revised Penal Code 207, ang sinumang huwes ang malisyosong nag-aantala sa administration of justice ay pwedeng parusahan hanggang 2 taon. Kaya nga, kung totoo ngang may mga senador na nag-aantala dito sa impeachment proceeding, maaaring pumasok sila sa loob ng provisyong ito. Kung mapatunayan talaga na mayroong mga senador talaga na nandidelay sa impeachment process ni Sara Duterte, nako mga kaibigan, sa tingin nyo, sino kaya mauunang makukulong, no? Ayon kay Santamaria, maaari raw itong ituring na isang pampublikong krimen. Ibig sabihin, maaaring magsampa ng kaso sa mga piskal o sa Department of Justice ang sinumang mamamayan basta mayroong personal knowledge sa motibo ng mga senator judge na naghaharang ng impeachment trial ni VP Sara. Dagdag pa ni Santamaria, tahasang paglabag sa kanilang mandato bilang mga hukom ang pagiging bias ng ilang senador. Matatanda ang mismong sina Senator Judges Robin Padilla at Amy Marcos ang sumama kay VP Sara sa Malaysia noong nakaraang Independence Day. Ayon kay 1987 Constitution framer, Attorney Christian Monsod, grounds for inhibition ang ganitong klaseng mga aksyon. Panawagan ni Attorney Santamaria at ilan pang legal experts sa taong bayan manatiling mapagmatsyag kung talaga bang sinusunod ng Senado ang due process sa paglilitis kay VP Sara. Dahil ayon sa batas, nakakulong sa mga katagang to try and decide ang tungkulin ng isang senator judge at hindi ang maghain ng motion na layong ibasura ang kaso. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Yan talaga yung mandato dapat na sinusunod ng Senado, to try and decide, di ba? Yan talaga mga kaibigan eh. Paandarin mo yung trial mga kaibigan. Tapos sa dulo magde-decide ka base sa mga ebidensya na nakita mo, di ba? O wala na kaming magagawa kung ang desisyon mo i-acquit si Sara o kaya naman i-convict si Sara. Mas maganda sana, o di ba? Pero wala kaming magagawa. O decision mo 'yan. Pero makakabawi kami sa lahat ng mga kabalbalan ninyo pagdating ng eleksyon. Yun lang ho yun eh. Pero iba naman tong sinasabi ni Attorney Sarmiento na meron naman pala mga kaibigan nakalakip na parusa itong mga kabalbalan na ginagawa ng mga senador kung napatunayan talaga na meron talaga silang mga plano na kabalbalan na gustong ilibing ang impeachment trial ni Sara Duterte, which is yun naman yung nakikita ng taong bayan. Kaya nga sinasabi dito na kailangan nating bantayan, di ba mga kaibigan? Halos lahat ng mga kaibigan ng mga legal luminaries sinasabi to. Eto, pakinggan nyo to mga kaibigan, na yung sinabi dito ni Justice Carpio napakaganda, pero yung sagot ni Escudero makikita nyo dito mga kaibigan, kaya sinasabi yan siyang sobrang yabang talaga. Oo, eto mga kaibigan, their actuations like that, no, and the way they carry themselves, the way they ask questions will ultimately affect their credibility and the credibility of the impeachment court. Yun ang problema dyan, no? So, but they should be careful that they are supposed to have the cold neutrality of a judge, no? Dapat hindi nila unahan yung defense to raise issues. Pabayaan nila, i-raise naman talaga yan ng defense, hindi klaro naman yan eh. Ganyan dapat para malinis yung impartial yung mga judges. They did not jump into the fray. Dito sila mismo ang nag-aabogado. So it doesn't look good.
So is that unconstitutional? Hindi naman, but it is a ground for inhibition. But ang problema, yung inhibition rule, it's up to the senator judge to inhibit. O, di ba mga kaibigan, ang linaw ng pagkakasabi dito ni retired Supreme Court Justice Carpio. Wala namang masama sa sinabi niya, di ba mga kaibigan? Concern pa nga siya sa Senado di ba? Lalo na ngayon na ang baba ng tingin ng taong bayan sa Senado dahil nga sa mga pinaggagawa nila. O ano bang sabi niya dito mga kaibigan? Sabi niya lang, wag naman sanang maging bias itong mga senador, wag pangunahan. O totoo naman, di ba? Yung motion to dismiss sana ay dapat ginagawa yan ng team o ng grupo ni Sara Duterte. O, pero eto na nga, senator judges na nga sila, yun na nga talaga mga kaibigan. Talagang literal na ginawa ni Bato. Kagrupo nga niya si di ba mga kaibigan? Si Sara Duterte. O, nakalimutan niya na senator judge na pala siya. Nanumpa-numpa pa siya. Isa naman tong si Cayetano, di ba? At syempre, yung mga 18 na bumoto, mga kaibigan. Yun lang yun Pinapangunahan nila Dapat yung mga yan, ginagawa ni Sara Duterte. Kaya kayo sinasabihan na sana naman maging impartial kayo. O, again mga kaibigan, napakaganda nung sinasabi dito ni Justice Carpio. Huwag niyong pangunahan yung dapat ginagawa ni Sara Duterte. Hayaan ninyo na tumuloy lang yung impeachment process, di ba? Yung trial mismo. Kaya nga mga kaibigan, di ba? Sinasabi dito ni retired Justice Carpio na wala namang paglabag sa batas ang pagiging bias. Yun nga lang, kailangan nyo mag-inhibit. Ang masama, paano kung ayaw? Di ba? Tulad na lamang nila Robin, nila Amy, di ba? Nila Bato. Na talagang ang rason nila ay ang lahat ng ito ay para kay Sara Duterte. Di ba? Pinaglalaban nila yung karapatan ni Sara. Kahit sila ay isang senator judge na. Wala naman siyang sinabing masama doon mga kaibigan. Pero ito tingnan ninyo kung ano yung naging reaction dito at sagot ni Scudero mga kaibigan. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Sabi nga ni Scudero, di ba mga kaibigan, no limits on impeachment court's power to act. Grabe, talagang supremo, makapangyarihan talaga. Itong si Haring Cheese Scudero, ang lupit mo talaga. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. Tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Di ba? So, kayo naman, ang kino-quote yun sa mga tanong niyo, isang panig lang ang kino-question, di naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. Layo ng sagot talagang pinapaikot lang tayo mga kaibigan Yung tanong kasi dito, paano naman yung mga bias na senator judges, di ba? Tulad na lamang ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Bato. Anong gagawin mo doon? Anong masasabi mo? Ang sabi niya, ikaw naman, ba't lagi na lang? Yung mga kagrupo ni Sara Duterte. Paano naman yung may ayaw kay Sara Duterte? Sino ba may ayaw dyan na senator judge? Wala naman. Di ba mga kaibigan? Pilit nila kasing sinasabi na ayaw ni Senator Risa.
kay VP Sara, ay ibang ano yun, ibang context ng usapan yun, di ba? Ibang argumento yun, mga kaibigan. Outside ng impeachment, yes, ayaw nila kay Sara Duterte, yung pamilya Duterte, di ba? O, sa dami daw ng kabalbalan. Pero pagdating sa impeachment court at nag-take out nga sila, magiging impartial sila. Kaya nga sinasabi lagi mga kaibigan ni Senator Coco, Senator Risa, di ba? Even sina Senator Lacson, Senator Soto, na magdedepende sila sa kung ano man yung ipepresentang ebidensya. Yun lang yun mga kaibigan. Kaya nga wala pang impeachment na talagang nauumpisan. Eto, yung grupo ng Duterte gusto nilang ilibing di ba? Gusto nilang i-dismiss. Tapos ito namang si Escudero sasabing, huwag kayong ganyan, kailangan maging patas kayo. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges Yan yun. with VP Sara who is being Yan. accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto din ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Humirit ka pa talaga. Samantalang, di mo na lang sagutin yung tanong. Di ba? Tapos sasabihin mo, pag-uusapan namin yan sa impeachment court. Talaga ba? Anong gagawin mo? Hindi mo naman pwedeng silang sibakin dyan sa pwesto nila na senator judge. Kasi nga, discretion naman talaga nila kung gustong mag-inhibit ng mga sinasabing mga bias na yan. Ay nako talaga, Escudero. Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Akala mo talaga, mga kaibigan, patas. Tapos eto mga kaibigan, yung alipores ni Escudero, yung spokesperson ng impeachment court mga kaibigan, abay matindi. Para manang-mana kaya mga kaibigan, kay Escudero, paikot-ikot lang yung sagot dito. Talagang ginisa dito ni Miss Karen mga kaibigan. Ito, panoorin natin ito mga kaibigan. What is your take that Senator Robin Padilla and Senator Amy Marcos were, traveled with the Vice President, I believe it was to Malaysia, when they have taken their oath as Senator judges? Yung kanila pong oath po na tinake po nila na to do impartial justice sa mata po ng presiding officer matatanda na po yung mga senador na yan at alam na po nila yung consequences of their action, alam na rin po nila yung will there be gawa po nila consequences? we go along with the impeachment process. Attorney, this is not the first impeachment trial we've seen in the Philippines. It is the first time the public has seen senator judges hanging out, accompanying unaccused. Okay, ito, abogado po kayo. Normal para sa inyo na ang judge, sabihin mo yes or no, biglang nakita nagpa-party kasama ang akusado? Okay lang sa'yo yun? Kung ikaw, Karen, yung of course, in a purely judicial process, Karen, meron tayong tinatawag na prinsipyo of a Caesar's wife. The Caesar's wife should be above suspicion. So the judges should be like that. However, as I said, this is not just a judicial process. This is also a political process. It is judicial and political, but Yes. it does not diminish it being judicial. See, that's what the impeachment was put there to protect people from corrupt officials. Tama. Yan nga yung dahilan bakit tayo magkakaroon ng impeachment trial, 'di ba? Kailangan nating malaman kung totoo nga ba yung mga aligasyon patungkol dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Yun lang yung kasimple, kaya nga mahalaga dito yung patas na pagtingin diyan sa kaso na yan. Ngayon, napakasimple lang naman yung tanong, 'di ba? Tama ba o mali yung pinaggagawa ni Robin Padilla at ni Amy Marcos at yung iba pa? Kaya nga sabi dito mga kaibigan, yes or no lang yung isasagot mo, attorney, kasi nga abogado ka naman. Anong masasabi mo? Ganun lang kasimple. Anong masasabi mo nga ba? It's to protect me, the taxpayer, right? Yes. It is not according to their preference. So ang tanong ko, tama ba yun na judge na sila
ay nakikita sila na lumalabas kasama ang akusado? Yes or no? I think, Karen, I cannot hazard a guess as to what the impeachment court will look, how it will look into those actions. It's just up to the fellow senator judges to bring it up to the attention of the impeachment court or the parties themselves. So alam mo naman, it's above my pay grade na magsabi po o maghinuha kung ano po yung action. Sabay ganun, bandang huli, above my pay grade. Aba, matindi ka din, ano? In-interview ka pa. O, di ba, mga kaibigan? Napakaganda nga nung nung tanong napakalinaw Attorney spokesperson naman ng impeachment court. Bandang huli, yun lang isasagot mo. Above my pay grade. Nako talaga. Ibig sabihin, mga kaibigan, wala siyang kakayahan na sagutin ito. O kaya naman, hindi siya otorisado para sagutin yan, mga kaibigan. Hindi niya rin obligasyon. Parang ganun. 'Di ba? Sinasabi na nga, bilang ikaw ay isang abogado, anong masasabi mo patungkol dito? O, simple. Bakit ba hirap na hirap ka sagutin to? O, grabe naman talaga. Ito para sa lahat to, lalo na mga kaibigan sa mga senator judge natin. Hindi na lang kung ano yung biases ang meron kayo. Sana man lang, mga kaibigan, lalong-lalo na dito sa mga senator judge natin, sana maisip ninyo, meron kayong moral obligation. Yun na lang sana kung may natitira pa. Hindi na lang yung puro kayo bias sa isang dito, doon. 'Di ba? Tapos kung sasagot kayo, paikot-ikot, ginagawa nyo kaming mga tanga talaga. Grabe, mga kaibigan. Pero again, mga kaibigan, hindi daw sila bias. Even itong si spokesperson ng impeachment court. Pero tingnan natin, ano ba masasabi niya doon sa sinasabi na pinatagal ni Escudero itong impeachment. So ito, mga kaibigan, magtataka pa ba tayo? Kasi nga, sabi ni spokesperson Tungol, yung 4 months daw na delay sa impeachment ni Sara Duterte ay reasonable pa rin. Hindi natin alam kung ano ba yung mga valid reason nila, pero sinasabi niya na ang lahat ng ito ay compliance with forthwith. Diba? Ang forthwith, agad-agad. So ibig sabihin, basta mayroon kang valid reason, kahit 4 months pa yan, kahit 10 taon, at habang buhay siguro, mga kaibigan, ay forthwith pa rin yan. Ang galing talaga. Kaya naman, mga kaibigan, sa mga pinagsasabi ngayon ng grupong Escudero, grupong Duterte, lalong-lalo na itong si BP Sara, at ngayon naman itong si Bato, abay, ito, mga kaibigan, ang matinding buwelta ngayon at mga kasagutan ni Attorney Claire Castro. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Ang tingin niya, dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man, yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Grabe, mga kaibigan, no? Bigyan ng benefit of the doubt yung mga pabor sa kanya. So ibig sabihin, wag natin pagdudahan, mga kaibigan, sina Robin Padilla, 'di ba? Ano 'yun? Si Bato, tapos sina Amy Marcos, sina Bongo, wag daw pagdudahan yung mga pabor sa kanya. Ang tindi nito Tapos yung mga daw bias na may ayaw sa kanya ay kailangan mag-inhibit. Lang yan, mga kaibigan, talaga. Ito na ba yung next president natin? Matindi talaga. Your thoughts on this? Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. At tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Salamat po. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share
ng mga katulad na ganyan. Muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Follow-up question, Eden Santos, Net 25. Nako mga kaibigan, nandito na si Eden. Nako. Ano kayong tatanong nito mga kaibigan? Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, ano po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Totoo naman, di ba? Literal naman talaga na peke talaga eh. Oh. Pero again mga kaibigan, for the sake of argument lang, doon sa tanong ni Eden, well, totoo naman na legit, di ba? Yung impeachment case ni Sara Duterte, yung trial, lehitimo yan. Pero kasi mga kaibigan, yung konteksto nung sinasabi nung AI video na yan, na shinare ni Bato mga kaibigan, tapos yung mga sinasabi ng mga bata, hindi naman lehitimo yun mga kaibigan, pawang fake news talaga yun. Tapos isi-share ng isang senador. O di ba? Nakakahiya. O. Ano ba yung mga pinagsasabi ng mga bata doon mga kaibigan, di ba? Politically motivated, di ba? Yung impeachment case, sinasabi pamumulitika lang. O selective daw yung justice. Mga kaibigan, kung susumain mo yung sinasabi ng mga AI na yon, puro ka fake newsan mga kaibigan. Tapos sinasabi ni Bato, ganito mga kaibigan, yung kanyang rason mga kaibigan. Talagang gina-justify pa niya yung kamalian niya. Oo. Ito. Sabi niya, 'di ba? Either way, the point is very clear. And I agree with that point. Ano yung punto doon mga kaibigan? Yung mga sinabi natin na politically motivated, yung impeachment, politika lang. So ibig sabihin, gawa-gawa lang, Senator Bato, yung 125 million na ginastos ng 11 days ni Sara Duterte, gawa-gawa lang yon. Yung sinasabi ng prosecutor na nasaan na yung mga milyong-milyong pondo, ba't di maipaliwanag ni Sara Duterte? Ngayon mga kaibigan, ang pakiusap natin sa ating magaling at kagalang-galang na Senator Judge Ronald Bato de la Rosa, abay payagan mo na makita natin ng taong bayan ang mga sinasabing malalakas na ebidensya laban kay Sara na amo mo. Di ba? Bakit takot kayo? Tapos sasabihin mo na gagamitin mong argumento, maliwanag naman yung sinasabi dito ng mga AI na kabataan na may punto sila. Anong punto doon? Kaya kasi nasabihan, Senator Bato, na tanga ka talaga. Eto, sabi sa'yo dito, di ba? Sabi ng Nutriban Republic, mga kaibigan. Pwede nyo itong i-follow, mga kaibigan, pati yung Pilipinas Today. Follow nyo po yan. Sabi dito, tanga talaga. Yung ginagawa mo. Mantakin nyo mga kaibigan pag magbabasa kayo sa post niyan. Ay, ang galing talaga. Yan ang tama, Duterte Youth. Ay, naku talaga. Mga gullible talaga. Pati siguro AI, mahihiya na sa pinaggagawa ni Bato eh. Di ba? Eto dapat ang gawin mo ba to? Panoorin mo to. Tunay at hindi AI. Okay? Ito po may impeach, hindi? Yes. Ikaw kuya? Yes po. Yes po. Yes. Ate, baka deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential pa? Deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yun po? Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung rule. Yung rules mo. And Paano po very, kayo panahon
na para magpahinga ka. Parang ako na para mapahinga ako. Hindi naman ako napapagod at trabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Yeah, parang incompetent mo, gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. She's the head of the Department of Education. Tapos hindi naman lang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Ganyan ang tunay, Senator Bato. O, di ba? Pwede nyo namang sabihin na itong pinapakita natin, scripted. Pero mga kaibigan, ang pundo dito, majority talaga ng mga kabataan at Gen Z o millennials, ayaw talaga kay Sara Duterte at gustong managot. Yun lang yun kasimple. O, di ba? Questionable kasi doon is parati hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question of Yes or no? I deserve 100%. 100% deserve. We base it on facts. Ang dami namang issues going on tulad ng misuse of confidential funds, yung pagmumura sa president, yung threat, everything. I don't think this is kind of like a conduct that we would want with a vice president. O, di ba? Sa tingin mo, mga ano yan, gawa-gawa lang na istorya ng mga kabataan. Totoo naman nangyari. Tapos, ang matindi pa dito, mga kaibigan, abay pumabor pa. Oo nga, itong si Vice Presidente. Sabi niya, wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support sa akin. Ewan ko talaga, mga kaibigan. Tapos sabi pa niya, basta hindi ginagawang negosyo. Ay, nako talaga. Eto na ba yung sinasabi nila na next president natin? Ang tindi. Alam nyo mga kaibigan, yung sinasabi niya na pag-share ng AI video, okay lang naman yan eh. Wala namang problema. Pero yung tanong kasi ay galing sa context nung issue ni Bato. Kung saan peke nga yung information tapos okay lang na i-share, Madam Sara Duterte. Basta support sa'yo, okay lang kahit fake news. Matindi talaga mga kaibigan. Ay, ewan. Oo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.